Ika-78 kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi sa kanya ni Insight of the Eight Ghostly Eyes na malapit ka nang ipadala sa lungsod ng Nanjing, kaya dapat mong puntahan ang tinutuluyan ng Windsword Regiment para makipagkita sa iyong bagong grupo. Na hindi naman makapaniwala ang ating bida hawak ang badge na sinasabi niya sa kanyang sarili na sadya nilang ginawa ito upang wala akong magawa kundi tanggapin. Sinabi pa ni Insight of the Eight Ghostly Eyes habang nakatingin sa mapa na ibig sabihin, nabasag na nila ang unang harang papasok ng lungsod ng Nanjing. Natumugon ang katabi nito, oo, sir. Dagdag pa nito na kung hindi natin maantala ang kanilang pag-usad, susulong sila papunta sa Anhui Province. Ang lokasyon ng Iron Blade Bike House at Namung House. Na ikinagulat naman ito ng ating bida sa kanyang narinig. At biglang sinabi niya kay Insight of the Eight Ghostly Eyes na ano? Dagdag pa niya na sa ganitong sitwasyon, hindi ba't malaki ang banta sa Iron Blade Bike House? Pero may natitira pa daw ba silang oras? Sinabi pa ng ating bida sa kanya na sa ganitong kaso, wala akong panahon para maging pinuno ng Windsword Regiment. Natumugon ito sa ating bida na nakatingin sa lamesa na hindi pa huli ang lahat. Kung ibubuhos natin ang ating puwersa sa harap, mapipigilan natin sila mula sa paglapit sa Iron Blade Bike House. Na nakapikit pa nitong sinabi na huwag kang magmadali. Unahin mong maghintay at pumunta sa Nanjing bilang pinuno ng Windsword Regiment. Natumugon sa kanya ang ating bida na sinabi nito na gaano katagal ko pa kailangang maghintay. Makakapunta na ako doon ngayon at nang biglang sinabi sa kanya ni Insight of the Eight Ghostly Eyes na ang leader ng Black Bull Gang na kilala bilang Color Emperor ay isang napakahusay na tao. Dagdag pa niya na walang paraan para mapigilan mo siya ng mag-isa kung wala ang tulong ng Justice Coalition. Na natulalang napatingin na lang ang ating bida sa kanya. Na lumingon sa likod si Insight of the Eight Ghostly Eyes. At sinabi na tiisin naming pigilan sila bago sila makararating sa Iron Blade Bike House at ikaw ay ipapadala bago pa mangyari ang pinakamasama. Dagdag pa niya na makatutulong ito sa iyo kung ikaw ay maipapadala na may titulong pinuno ng Windsword Regiment. Na sinabi ng ating bida sa isip habang nakatungo na may magandang punto siya. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida na naiintindihan daw niya. Gagawin daw niya ang sinabi niya. Na sinabi pa niya na ngunit. Kung ang Black Bull Gang ay malapit nang makarating sa Iron Blade Bike House bago ako maipadala, kailangan mo akong sabihan. Natumugon sa kanya si Insight of the Eight Ghostly Eyes na okay. May isang salita ako. Na makikita ang gusali sa labas na sinabi ng ating bida na sige. Mayroon bang mga kalapati na sinanay na pumunta sa Iron Blade Bike House? Natumugon si Insight of the Eight Ghostly Eyes na syempre. Pumunta ka sa tamang departamento at banggitin lang ang pangalan ko. Nagsulat ang ating bida sa papel na ang nakalagay ay huwag magpadala ng higit sa 40% ng mga tropa ng bahay sa larangan ng labanan sa Nanjing. Sa partikular, itago ang Invincible White Lotus Battalion para sa proteksyon ng Iron Blade Bike House. Sinabi pa niya sa sulat na ito ay upang maghanda sakaling gamitin ng kaaway ang nakahiwalay na unit upang targetin ang Iron Blade Bike House. At pagkatapos ay pinalipad na niya ang kalapati. Tinitignan niya ito at sinabi sa kanyang isip na Black Bull Gang. At ang Atrocious Sandstorm. Dapat nating pigilan sila sa anumang paraan. Pumunta na siya sa kanyang mga pamangkin na sinalubong siya ng tanong na second cousin. Natinig na daw ba niya ang balita? Ang Black Bull Gang daw malapit na sa nabiglang tumugon ang ating bida at sinabi na oo, narinig na daw niya ang balita. Na napasabi ang mga ito sa kanya na nagugulat na siya daw ba ay hindi nag-aalala sa nangyayari. Natumugon ang ating bida at sinabi na ayos lang. Ako'y ipapadala sa Nanjing bilang leader ng Windsword Regiment. Kasama ang 5 espada ng Heavenly Justice. Na nagulat ang kanyang pamangkin na napasabi na ano? Ang leader ng Windsword Regiment. Na napasabi naman ang isa na maganda daw iyon. Pero, kung aalis ka bilang leader ng Windsword Regiment. Na napasabi naman ang ating bida na nakangiti na anong klaseng ekspresyon yan. Hindi kayo naniniwala sa akin. Kahit na hindi kayo maniwala sa akin, naniniwala naman kayo sa lolo ko, di ba? Na sinabi pa niya na kung ang Iron Blade Bike House ay mapapasailalim sa malaking panganib, darating siya upang protektahan ang lahat. Kaya huwag mag-alala. Nakuha daw ba nila? Na sinabi ng mga ito na tama daw siya. Oo nga.
Nasa atin siya. Dagdag pa ng mga ito na siyempre. Darating siya para protektahan tayo. Na napasabi ang ating bida na ngayon kumalma na din daw sila. Makikita ang tinutuluyan nila na sinabi pa ng ating bida na sige, maghintay lang kayo dito. Kailangan kong lumipat sa Windsword Regiment. Natumugon ang mga ito na okay na intindihan daw nila. At lumipat ang eksena sa gusaling ito. Na sinabi ng ating bida na hindi ko akalain na nakasuot ako ng damit ng Windsword Regiment. Nakakahiya talaga. Na sinabi naman ni Mara na ang suot daw naman niya ay hindi masama. Na napalingon ang ating bida sa kanya at napasabi na talaga daw ba. Salamat Mara. At isang lalaki ang may hawak na espada na tinawag siya. At sinabi na narinig kong ikaw na ang naging leader ng Windsword Regiment. Na nagtataka namang tumugon ang ating bida na oho. At pagkatapos ay napasabi siya sa kanyang sarili na siya daw ay ang may-ari ng blacksmith shop. Na sinabi sa kanya nito na marami akong natutunan sa panonood sa iyo habang ginagawa mo ang sarili mong espada. Sinabi pa niya habang makikita ang muka nito na akala ko wala na akong ibang matutunan sa larangan ng blacksmithing. Natumugon naman ang ating bida sa kanya na tinatanggap ko ang iyong papuri. Sinabi pa niya sa kanyang isip na nanonood daw pala siya habang ginagawa ko ang aking espada. Na sinabi. Muli nito sa kanya na pakiusap. Tanggapin daw niya ito. Ang Blacksword. At ito daw ay ang nag-iisa at ang kanyang natatanging obra maestra. Na nagulat naman ang ating bida na napatingin sa espada at sinabi na ano ang dahilan para ibigay mo ito sa akin, na napakahalaga sa iyo. Natumugon ang lalaki sa kanya na naniniwala ako na mahusay din ang iyong kakayahan bilang isang swordsman. Sinabi pa sa kanya nito habang hawak na niya ang espada na nais kong ikaw ang maging tagapangalaga ng espada na ito. Sinabi ng ating bida sa isip habang makikita ang dalawang espada na ang espada ay kumikislap ng malamig na itim na liwanag na nagpapakita ng kakaibang kaibahan sa espada na akin. Na sinabi pa sa kanya nito na kung hindi ko ito ibibigay sa iyo ngayon. Pakiramdam ko ay magsisisi ako sa buong buhay ko. Dagdag pa niya na mangyaring tanggapin ang aking regalo. Natumugon ang ating bida na yumuko habang hawak ang espada na salamat. Sobrang salamat. Tiyak na gagamitin ko ito para sa mabuting layunin. At ito ay umalis na habang sinasabi na salamat. Kung ganun alis na ako. Inilagay na ng ating bida sa kabilang gilid niya na sinabi pa niya na ang light sword at ang black sword. Na tinanong niya si Mara na ano daw sa tingin niya. Sa tingin mo, bagay ba ito sa akin? Na sinabi sa kanya ni Mara na moonlight. Ngunit ang dark daw ay mas okay. Na napatingin ang ating bida na sinabi na nagtataka na siya daw ba ay madilim. Natumugon muli sa kanya si Mara na oho. Kaya, ang mga espada, bagay na bagay sa iyo. Na sinabi pa ng ating bida sa kanya na bagay daw ba sila. At pagkatapos ay sinabi ni Mara sa kanya na wumuon. Paano naman ako? Na nagulat ang ating bida na napasabi na ha. Na sinabi pa ni Mara na bagay ba ako sa iyo. Nagtatakang nakatingin ang ating bida sa kanya habang sinasabi niya sa kanyang isip na hindi ko inisip na si Mara ay magtatanong ng ganitong klase ng tanong. At pagkatapos ay hinawakan niya siya sa ulo at sinabi na siyempre, bagay na bagay tayo. Lagi akong tumatanggap ng malaking tulong mula sa inyo. Na napasabi sa kanya si Mara na makikita ang mukha niyang namumula na ganun ba? Na sinabi na ng ating bida sa kanya na sige. Palapit na ang gabi. Tara na. Na nakangiting sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na lumalawak na ang mga ekspresyon ni Mara. Na ito ay nasa likod niya na namumula pa din na malakas ang pagtibok ng puso. At pagkatapos ay makikita ang buwan. Na siya ay napahinto. Na nakatingin sa isang malaking gusali. Na sinabi niya sa kanyang isip na kaya ito ang headquarters ng Windsword Regiment. Dagdag pa niya na matatagpuan daw ito sa pinakamahirap abuting lugar. Ngunit, na napapakinggan niya ang mga nasa loob na sobrang ingay. Na sinasabi ng mga ito na ihinto na daw niya ang buwisit na bagay na yan. Natumugon ito na paano mo nagawang magmura pagkatapos marinig ang aking kahangahangang pagtatanghal. Ikaw na walang kwentang tao. Na napasabi ang ating bida na may tila hindi maayos na nangyayari. At dito na po nagtatapos ang ika-98 kabanata.
Ika-siyam na kabanata. Ang nakaraan. Makikita ang paa ng ating bida na tumigil. Sa harapan ng gusali habang sinasabi niya sa kanyang isip na kaya pala ito ang tirahan ng hukbo ng espada ng hangin. Ito ay matatagpuan sa pinakaliblib na lugar. Binuksan niya ang pinto. Habang papasok ay naririnig niya ang mga ito na sinasabi na masyado daw naman maingay. Tumigil ka sa pagtugtog ng bagay na yan. At tumugon ang isa na paano mo nagawang manumpa pagkatapos marinig ang aking magandang pagtatanghal. Ikaw, na mababang uri na nilalang. Na napasabi naman ang ating bida sa isip habang nakatingin sa mga ito na parang may hindi tama. Sa pagpapatuloy, makikita ng mga ito na abala sa kani-kanilang ginagawa na patuloy pa rin sa pag-argumento ang dalawa na sinabi pa ng isa na ano daw ang sinasabi niyang mababang nilalang. Dagdag pa niya na gusto na daw ba talaga niyang mamatay. Natahimik lang na pinapanood sila ng ating bida. At pagkatapos ay napasabi ang ating bida sa kanyang sarili na ngayon naiintindihan ko. Marahil si Xiao Jinhyun ang pinakanormal na tao sa Windsword Regiment. Na malalim na huminga ang ating bida at sinabi niya sa kanyang isip na kailangan kong umaksyon sa bagay na ito. Na malakas sinigaw ng ating bida na tumigil ang lahat at makinig. Na napatingin ang mga ito sa kanya na napasabi ang kalbo na napakalakas daw naman ng sigaw na yon. Sino daw ba siya? Na sinabi ng ating bida sa kanila ng malakas na tulad ng maaaring narinig ninyo, mula sa araw na ito, ako na ang bagong pinuno ng Windsword Regiment. At pagkatapos ay hindi siya pinansin ng mga ito at nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Habang nakatayong naiinis ang ating bida sa kanila, na mabilis na sususgod ang ating bida sa kanila habang sinasabi na ang mga lokong ito. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na hindi pwedeng ganito. Na sinabi pa ng ating bida habang may sumalubong sa kanyang isang lalaki na may hawak na isang malaking gunting na kung hindi daw sila makikinig, pagsisisihan daw nila ito. Natumugon ito sa kanya at sinabi na saan daw ba galing ang batang itong bigla. Dagdag pa niya na umalis na daw siya. Na sinalubong siya ng malaking gunting na gugupitin ang ulo niya. Nang mabilis siyang napunta sa likuran nito na agad na hinampas sa liig ng kanyang kamay. Na mabilis ding nagtapon ng kunay si Kalbo habang sinasabi na ikaw na bata ka. Na mabilis lang ginamitan ng ating bida ito ng kanyang palad na bumalik naman ang kanyang mga kunay sa kanya na namuti ang mata nito sa lakas ng hangin na tumama sa kanya. Na malakas naman tumira ito ng kanyang tunog habang sinasabi na gusto daw pala niya ng ganito. Na napatingin ang ating bida sa kanya na sinabi niya sa kanyang isip na sound technique. Interesting daw ito. Na gumamit naman ang ating bida ng kanyang Wind Fury Palm. Na ikinatapon ng lalaking gumagamit ng tunog. Na isa na namang lalaki ang mabilis na pasugod sa kanya. Na sinuntok lang niya ito sa kanyang muka. Na nakatingin ang babaeng ito na tila inaantok pa. Na makikita ang muka nito na sinabi na ikaw. Malakas daw siya. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na ang babaeng ito ay hindi ordinaryo. Dagdag pa ng ating bida na base daw sa hitsura, mukhang kapantay daw siya kay Wukang. Nang biglang nagulat ang ating bida nang makita niya itong natulog at napasabi na ano daw ang nangyari sa kanya. Nang mabilis itong gumalaw na bigla siyang inatake. Na ikinagulat naman niya na kanyang naiwasan. Na makikita ang muka ng ating bida na napasabi sa isip na siya daw ay kamangha-mangha. At mas mabilis pa daw siya kaysa kay Yang Won. Na natulog muli ang babae na napasabi na naman ang ating bida na buwisit. Wala akong pagpipilian kundi tuluyan na daw siyang patulugin sa pamamagitan ng pag-target sa kanyang mga pressure points. Na mabilis na namang itong atake sa ating bida. Iniwasan niya ito habang tinusok-tusok niya ito sa kanyang likod. Na ito ay napalingon ng kanyang mata sa ating bida habang tinitingnan niya ito. At pagkatapos ay tuluyan na itong natulog na tinitingnan siya ng ating bida. Na sinabi naman ng isang ito habang napahawak sa kanyang ulo na naku. Mahina daw kasi si Xiao Jinhyun sa martial arts, kaya nagagawa daw nilang gawin ang gusto nila. Na napatingin ang ating bida sa kanya at sinabi na hindi daw ba niya siya naalala. Nagkita na daw sila dati sa harap ng smokescreen faction. Na nagulat ito na napalaki ng mata kahit singkit na oo nga. Siya daw yung nagsabi na ang master daw niya ay mula sa panahon ng 3 kaharian, di ba? Na tumatawang napasabi naman si Kalbo sa kanya na ang master niya ay mula sa panahon ng 3 kaharian. At siya daw ba ay nababaliw na? Ito ay si Hagonchong.
Ang Grand Prince ng Jeongan Security Company. Dagdag pa nito na gusto daw niya siya. Na sinabi naman ng isang ito sa kanya na siya daw ang tamang tao para sa posisyon ng leader ng Windsword Regiment. Ito naman ay si Jomo Baek ng Jogajiang. Sinabi pa niya sa kanya na mukhang mas bagay siya sa atin kaysa kay Xiao Hujinyon. Sinabi naman ng isang ito hawak ang kanyang sandata na naglalabas ng tunog na madali lang daw niyang hinati-hati ang kanyang sonic waves. Ito ay si Sogonpil ng Heaven Sound Emperor Palace. Dagdag pa niyang sinabi na dahil sa malakas daw ang kanyang mga kasanayan sa martial arts, walang dahilan para salungatin daw siya. Na sinabi naman ng isang ito na naitinaas ang bote na hindi daw siya maihahambing kay Xiao Hujinyon. Ito naman ay si Dangyok ng Sichuan ng Tangklan. Dagdag pa nitong sinabi na sa tingin daw niya, wala nang dahilan para labanan daw niya siya. Na sinabi naman ng isang ito, habang inaantok pa na siya daw ay magaling. Ito pala ay si Hainam ng Blade Sect na si Rami. Dagdag pa nitong sinabi na sang-ayon din daw siya sa kanya. Na nagulat naman ang ating bida na napasabi na ang lahat daw ay naging mas kalmado nang mas mabilis kaysa daw sa inaasahan niya. Dagdag pa niya na bakit wala nang humaharap sa aking presensya. Gumamit pa ako ng trick arts. Na napasabi naman sa kanya si Rami na walang posibilidad na matatalo kaming lahat ng iyong trick arts. Na nakangiting sinabi naman ito na at hindi mahalaga kung gaano kami kadelikado, sumasang-ayon kami sa mga bagay na nagpapatunay ng kanilang halaga. Dagdag pa niya napakalakas mo na kumpara noon. Na napangiti naman ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na ano ito. Mas magaling ang mga lalaking ito kaysa sa ibang mga batang henerasyon na kumikilos na may labis na pagmamalaki. Na sinabi pa ng ating bida na okay kung ganun. Meron pa bang ibang miyembro mula sa hukbo ng espada ng hangin? Na lumabas ang isang ito sa pinto at sinabi na ako na ang huli. Pahintulutan mo akong ipakilala ang aking sarili. Ako si Peng Chionho ng pamilyang Peng mula sa Hebei. Na makikita ang muka nito na sinabi pa na inaasahan kong magkikita tayong muli. Pero hindi ko akalain na magkikita tayo muli bilang magka-crew at leader. Na sinabi sa kanya ng ating bida na ikaw pala. Dagdag pa niya na ito ay hindi inaasahan, para sa akin din na tumugon ito at sinabi na ano ang plano mo. Magiging medyo mahirap na isama kami sa isang misyon o laban. Na napasabi naman ang ating bida sa kanya na bakit daw naman. Na makikita ang mga ito na sinabi niya na bawat isa sa amin ay may napaka-espesyal na katangian. Sinabi pa niya na dagdag pa dito, bawat isa sa amin ay may mga nakamamatay na kahinaan sa mga teknik ng martial arts at medyo masama ang aming mga personalidad. Kaya magiging mahirap para sa iyo na kontrolin kami. Na nakangiting sinabi ng ating bida sa kanya na ayos lang, wala akong pakialam sa anuman. At wala akong balak na baguhin kayo. Na sinabi pa niya sa kanila habang tumalikod na mukhang magagamit ko ang walang laman na kwarto para sa sarili ko. Dagdag pa niya sa kanila na lahat maghanda para sa laban bukas. Na makikita ang likod ng ating bida. Na napasabi ang mga ito na sinabi sa kanya na sa tingin ko, siya ay 100 beses na mas magaling kaysa kay Xiao Hujinyon, tama ba? Na tumugon. Si Peng Chionho na alam daw niya yon ng mabuti. Na si Rami naman ay nakatingin sa kanya ng tahimik. Makikita ang lugar na ito na sinabi sa kwento na sumapit na ang kinabukasan. Dahil daw sa napakagipit na sitwasyon, kinailangan ng Justice Coalition na tapusin ang paghahanda para sa pag-alis sa loob lamang ng isang araw. Makikita ang mga ito na mabilis na tumatakbo na ayon pa sa kwento na nagpasya ang Justice Coalition na hatiin ang hukbo sa 3 direksyon upang makasama ang Black Bull Gang. Kasama si Song Wumuon at ang kanyang Windsword Regiment sa hukbo ng Justice Coalition na patungo sa probinsya ng Jiangsu. Na sinabi ng isang ito na Elder Song Wuseo. Bumagsak na ang ikalawang linya ng depensa. Sa ganitong takbo, hindi na lang usapin ng oras bago makapasok ang kaaway sa Nanjing at sa probinsya ng Anhui. Natumugon si Elder Song Wuseo. Na naku. Hindi yan maganda. Si Song Wuseo, ang elder ng Taishan Sect at ang conductor ng 3 hukbo ng Justice Coalition. Na napasabi naman ang ating bida sa isip mula sa likuran na okay lang sila. Sa kahit anong paraan, hindi aabot ang kaaway sa Iron Blade Bike House bago kami. At dito na po nagtatapos ang ika-99 na kabanata.